match point na nga ito Welcome to para sa Mobile Fnatic Legends. Onyx at magkakaalaman na tayo agad-agad kung mabibigyan ba tayo ng maagang Game 3 for the starting series ng araw na ito. Kasi gaya ng nabanggit ng ating Infinix Game Tambayan, kailangan unang-una sa lahat makita natin gaano magiging ka-efficient ang Fnatic Onyx in securing that early game na kailangan nilang makuha. Ngayon pa lang. Oo, nailabas na yung mga paputok dito ni Super Friends and ganun yung nangyari kanina sa Meme Lane. So talaga zinone out lang nila or pinigilan nila yung possible rotation ng Omega. And ito ang pagpigil na ginagawa naman ni Ryota laban kay Kirk. So tingnan natin kung makapag-adjust ba ng ganun Oo. kabilis. Kasi sobrang bilis din nung ginawa kanina ng Fnatic Onyx. Oh, even kahapon nakita natin sa mga series na on the fly ang bibilis maka-adapt at makahanap ng sagot ng ating mga teams na naglalaban. Interesting din yung nakikita nating interaction sa mga side lanes ng Smart Omega and Fnatic Onyx ngayon. Lumilitaw kung bakit talagang signature at comfort hero dito ni Big J yung Claude kasi ultimo up against the Harit, ultimo up against Kendra. Ilan lang ang nakikita nating sobrang nakikipagsabayan talaga na gold laners in the laning phase. And dito so far, nakita natin yun mula kay Big J. And even sa XP lane, grabe ang naging reset dito ni Ryota in managing yung kanyang pagtapat kay Kirk na yung hawak ay isang Phoveus na parang this week ay slowly nagiging ang taas ng priority. Oh, sa sobrang kanya. unat kasi nung Phoveus, parang same concept siya with Hylos na sobrang tagal na nagsistay pagdating doon sa team fight. Tapos the more na tumatagal yung team fight mo, the more din parang sumasakit yung damage ng hero. So napakaganda rin na nag-iba ngayon yung takbo nung laban natin kasi parang medyo bumagal. Si Brusco kasi kanina, Tigreal, reset siya ng mga buff. Ngayon parang inaantay lang nila yung perfect timing para makapag-zone out ng mga players. At ang unang easy zone ay yung kabayo doon sa may top. And gaya ng binanggit natin na napakakunat ng Hylos, meron pang revitalize mamaya. Oo, ramdam ko na nag-iba yung pacing natin dito sa larong ito eh. May pagpadyak-padyak na kami kasi parang hindi kami sanay na nakikitang Kanina ayaw magpahinga eh. Oo, ngayon parang hinihintay natin, ina-anticipate natin yung action. At mangyayari kaya yun ngayon kasi si Kirk andyan na nga, tinatry na yung pag-zone out na sinasabi mo kanina as Fnatic Onyx sila ang nagsisimula yata ng ating turtle. Parang hindi yata makakaabot dito si Andorio. Masasecure na ni King Kong dito yung pagonga. Ginamit na din ni Brusco yung kanyang minuwas Yuri at samayan pa ng Despair Stomp. Pero siya ang unti-unting mawawala ng buhay. Pero hindi makakaabot dito mga players na side ng Omega at nabaliktad pa. Ryota ang kanilang makukuha. Grabe din ang kunat dun na pinakita ni Brusco on this Minotaur na talagang binabaran yung mga members ng Smart Omega pero bibihira lang natin nakitang may nahanap silang kapalit. And the Sonics dominate by the way. Fnatic Onyx Game 1 win versus Omega Nets, the highest end game gold lead. Ano lang naman pala? 15,000! Ang kanilang kalamangan nung natapos nila yung laban na yun kanina. Sobrang taas kasi sobrang saglit lang na naging game natin. So sabihin na natin na since na delay nila yung side na ng Omega, nakuha na nila lahat ng resources. Naging very effective for them. And kung titignan natin lamang doon, pero pumasok na nga si Chuck Bamba. Si Brusco naman meron pagbawi doon, pero saktong-sakto yung mga hits ng skill ng side ng Omega. Pero si Kendra nandito na, si Joe ang kalinga niya. Magiging target pa nga doon. Sigramation na! And Kendra with a kill against Big J. Inabutan! At kahit pa nakapag-flicker doon si Jom, okay lang kay Kelra yun. Dinasyan lang din niya. At ngayon, Fnatic Onyx, consistently mukhang manggugulo na dito sa purple buff ni Andorio. Makukuha pa ba niya ito? May shadow pa ba siyang natitira? Kasi grabe yung pang-zone out ng mga members ng Fnatic Onyx. At denied na kaagad para dito sa Hayabusa. Grabe ka naman din, Super Friends! Oo, parang nakadikit na talaga sa pangalan ni Super Friends yung Lilia talagang ginagamit niya yung pag-zone. Even yung paggamit niya ng Black Shoes is really on point. Oo. And napaka-fluid dito ng comms ng Fnatic Onyx kasi alam nila na nagamit na yung Retribution kanina. Kaya alam nila na mapupunta sa kanila yung buff. Pero wait lang, si Brusco magiging target dito pero hindi pa. Ay hindi, sapat na yung damage. Kill spree na para dito kay Andorio sa nagkakapalitan ngayon. Brigida yung ating mga teams, yung ating mga players. Nag-iinit na rin ang Smart Omega. And isa sila nga tinitignan ko rin siguro is yung kung gaano sila magiging efficient sa pag-manage nung kanilang mga ipa-prioritize dito ng mga items. Kasi parang ang heavy on magic damage ng Fnatic Onyx dito. But at the same time, kailangan mong problemahin yung sustain na nanggagaling or napoprovide ni Brusco. Pero bawi yata to ng Smart Omega. Tingnan mo yung Turtle. Hindi na i-contest basta-basta ng Fnatic Onyx. Ang baba yata ang kanilang tatargetin. Si Big J yata ang kanilang magiging target dito sa baba. Ginamit yung kanyang reflection
Pero makukuha pa rin sa kamay dito ni King Kong at dediretso pa nga ng Torre doon sa ibaba. Yung pala yung naging trade. Parang mas naging better pa nga para sa Fnatic Onic. Oo, hindi lang kill eh, maskit pati Torre na-secure nila. Also while being able to defend or not allowing yung side ng Smart Omega na makapag-convert ng higit pa doon sa nakuha nila na turtle objective kanina. Wala pang kahit anong Torre naman na iwinibigay dito sa side ng Smart Omega. Depensa kung depensa. Pero teka lang, Aray! Antonio nahanap at sinasabayan Ay! ni Girk on his Phobius. Grabe yung mga pa-infernal pursuit niya doon kanina. Oh, pero ito na naman tayo sa may purple buff. Yung mga minigame na tinatawag natin. At tinawag na nga yung Minowas Yuri. Si Jack nawawala ng buhay doon. Ginawa niya Glorious Pathway. At itutuloy pa rin yung pag-contest na kuha dito ng side ng Fnatic Onic. Wala na namang purple buff. Ngayon si Andoryu. At sa kalagitnaan nung lahat nung nakita natin ay kakakuha lang din ng Fnatic Onic nung mid lane first tier turret dito ng Smart Omega. So hindi natin namamalayan pero paliit na rin ng paliit ang nagiging mapa at ang ginagalawan ng Smart Omega dito. Mahirap na sitwasyon ito para sa kanilang jungler na kahit sabihin nating 3-0 ang current standing, ay pwede kasing mayat maya guluhin at pakitaan nga tayo ng mini-games dito ng Fnatic Onic sa mga attempts niya na kumuha ng kanyang mga junglers. Pero still for Chuck Mamba, tingnan mo, tuloy pa rin naman ang kanyang mga attempts na makahanap ng setups. Kaso makunat-kunat yata doon si pa Kurt. rin. Nasa kanya pa pala yung purple ba? Oo, parang pwede yata ditong mag-force din yung Fnatic Onic na kumuha ng kill against Omega again dahil nag-iba na naman yung rotation dito or positioning nila para sa game natin. And ang ganda na nangyayari ngayon, no? Kasi parang hindi naiiwan yung ibang lanes Oo. for Fnatic Onic. Parang na-clear pa rin nila yung minion wave. So a mixture of micro and macro yung pinapakita nila ngayon. Grabe yung approach dito ng Fnatic Onic. Kung ikaw ang Smart Omega, ay mukhang magbabalik ka muna doon sa kailangan nating tiisin ito ng kaunti at i-stretch lang yung ating nagiging laban para umabot tayo doon sa point na makapag-scale na dito. Etong si Jome. Pero bago pa man mangyari yon, mag-a-attempt yata ang Smart Omega dito sa ating last turtle objective na nakikita. Nandun si Ryota nagpaparamdam lang din. Chuck no, hindi pin naman nagsistretching pa pero sisimulan na nga ni Kirk ang pag-zone out at ang laban. Ayan na. Napakadaming nag-zone kahit si Super Friends na rin. Kaya mabilis na makukuha dito ng Fnatic Onic yung turtle. And parang nagbibigay lang na space ngayon ng Omega, no? Para makapagsira naman ng Torre si Jome dun sa may bottom lane. So parang yun yata yung play na gagawin nila. At makakahinga muna Okay. yung purple buff at yung Omega dahil nakuha na ni Andoryu yung kanina pa niyang inaasam na makuha. Oo. Etong si Kirk, sinabayan niya yung agos ng tubig para mabilis na makarespo din sa bot. So hindi pa rin nabigay kahit anong sabihin natin din. Yung Torre na in-attempt i-trade doon ng Smart Omega kontra sa Fnatic Onic. Oo So nga, no? now, kahit sabihin natin na oo, hindi ganoon ka ramdam pa naman yung na-establish dito na tuloy-tuloy na pagdodominate ng Fnatic Onic sa mapa. Gradually, papunta na tayo doon 4K na yung gold lead Grabe. na naman natin. Tapos yung nagiging pag-group up dito ng Fnatic Onic, sila na yung sobrang nakikinabang as compared to Smart Omega na parang mayat maya gustong maghanap na mga trades, mga ihihiwalay na laban. Pero Fnatic Onic parang gusto na talaga nila na hanapin at simulan yung mga yun kasi lamang na sila. Oh, ayan na naman. So nagpaparamdam sila dito sa may top lane. So mapapauwi ngayon si Chuck no para samahan yung mga kakampi niya. Pero parang kakatok na mamaya doon sa may middle lane din yung side ng Fnatic Onic. Tas dahil binitaw niya top lane, parang masisira na rin dito ni Kendra. Ang linis ng pinapakita dito ng Fnatic Onic pero more on Pugak Gaming naman Oo. para sa Omega. At nandun na naman yung binagit mo kanina. Meron dalawang players sa side ng Fnatic Onic na dedepensa naman doon sa minion wave na bit nila. Ooh. Kamunti ka na. Kung nagkataon na tinamaan, magiging kwento talaga yung nangyaring yun. Kung ako yung damo dun, kinilabutan ako Parang madadamay pa talaga tayo sa gulo dahil grabe yung napapakitang game sense dito so far ng Fnatic Onic kung paano nila minamanage yung labang ito kontra sa Smart Omega na bibihira lang natin nakikitang maipit sa ganitong sitwasyon. Pero ito yatang si Kirk yung pipiliin nilang ipitin. Kaso makunat-kunat at yung sustain ay hindi rin nasasagot pa so far ng Smart Omega. So, paano mo pipiliin ang mga laban na yun? Mukhang the choice is literal. Humanap na lang muna tayo ng mga trade sa kabilang mga parte ng mapa. Pero for this first Lord, mukhang kahit paano naman ay may intention dito ang Smart Omega. Nandito naman nakatambay sina Chaknu. Kaso kailangan nilang ingatan ito na maigi. Hindi biro ang counter set na pwedeng ibigay sa atin ni Brusco. Hindi nga siya yung sobrang unang naghahanap magmula pa kanina Parang laging sagot kay Chakno yung ginagawa niya. Oh, tsaka na dito yung mga pa-soul bloom din ni Super Friends.
Parang yun din yung isa sa mga reason kung bakit nahihirapan dito yung Smart Omega na pumasok anytime. So yung storyline natin kanina for game number 1 was kapit lang sa cellphone, kapit lahat ng pwedeng kapitan. Ganun pa rin para sa Smart Omega ngayon. Na for Fnatic Onyx naman, pwede sila mag-dive anytime. At natagpuan na naman si King Kong na nasa ibang pwesto ng ating mapa. At pag nahanap niya si Joma, Okay. Liliko, nararamdaman ko merong Claude dito. Sabi niya, I am here. Okay. Pareho sila ng Alam gustong nila, gawin. oo, alam nila yung mga ginagawa. Pakiramdaman pala talaga to eh. Sobrang lumalabas yung mga game sense ng mga players natin for this match eh. Pero kompleto na ngayon ang Fnatic Onyx dito sa ating Lord. Okay, sino kaya ang makakauna sa engage kasi si Chuck? Mamba, bumuelo na nga! Pumasok na nga doon at magiging-target na dito si Brusco. At makukuha na nga, mega kill na para ito kay Endorio. Kaya naman marereset yung ating Lord habang sumisira lang ng Torre doon sa may bottom lane si Joma. Si Kirk laban kay Andorio. Sakto na naman yung kanyang shadow kill doon. Pero shutdown naman ang sagot dito ni Kelra. 2-for-2 trade pero ang Smart Omega, meron silang mga nabasag-basag na Torre sa baba at abutan pa! Na-miss ni Jack no si Kelly at nagkita sila muli pero King Kong, binawian din siya! Saktong-sakto yung meme na pinost. Yung nakayakap si Kendra kay King Kong no moment na yon. At dito natin mapapatunayan na meron talagang chuck attack nung time na yon. And yun yung palitan eh. Yun yung palitan na gustong gawin dito ng ating dalawang teams. Pero nandun yung presence of mind din for Fnatic Onyx na depensahan yung ibang mga pwesto at magkaroon din ng trade ng kill. Unti-unti na to ng Smart Omega. Sabi nila, gana talaga sa atin. Kailangan lang natin magtiis, magtiyaga. Maya't maya dadating yung ating pinaghihirapang nilaga. So, eto Lalambot din lahat. Totoo naman, kasi si Brusco. Oo, literal. Oo, nilalagyan pa muna nila mga paminta, lahat ng mga pwedeng isahog. Oo. Kanina, sabi Kasi natin. nagpa-farm sila. Sabi ka natin kanina, si Brusco, kailangan yung ingatan yung counter set Pero tila ba kanina, ang bilis na lang nila Pinigilan. ma-burst down yung Oo. Minotaur. Pinigilan nila kanina para napanood na natin to. Ginamit na naman yung Glorious Pathway pero nasecure na dito ng Fnatic Onyx yung Lord. So ang call ba dito na side ng Omega ay hindi papauwiin yung mga players ng Fnatic Onyx pero makakatakas sila sa moment na yun. Nararamdaman na natin paunti-unti ang kakayanan ng Smart Omega na makapagsabayan kay Brusco pero masyadong kilumabot pa! Aray! Kenra and the King Kong again! Laban kay Andorio! Napaaray talaga tayo sa nakita natin. Ayan yung mga napadaan ka lang tas parang nadulas ka pa. Oo, umabot naman yung Ogi Shadow Kill. Kaso kasi, ang dami mo nang sasalubungin pag landing mo. Oh, ang daming mga tao na nasa paligid. Dito ni King Kong at that time, sobrang taas na ng damage din. And take note na para dito sa ating game, magmamaratsa yung Lord dun sa may top lane at masisira na yung may bottom lane. So, counter set ba to na inaantay ng Omega or si Brusco ang magbibigay niyan sa Omega? Yan din ang tanong ko eh. Sino na ba ang mauuna this time between our two roamers? Smart Omega ba? Si Chuck Mamba ba ulit? O ito namang si Brusco ang magpapakita sa atin kasi wala pa namang flicker na pwedeng gamitin si Brusco for a surprise setup play. So pakiramdam ko ay may onting pag-iingat pa dito sa side ng Fnatic Onyx para sa susunod or dito sa kanilang gagawin na Lord Siege. Magiging matagumpay naman sila though kasi mukhang tumba na agad ang top lane inhibitor turret dito ng Smart Omega at gusto pa nga itong doblehin ng Fnatic Onyx. Sa ngayon, ito lang talaga ang focus ng Smart Omega. Depensa lang ulit. Talagang magpakatatag at pabahin lang nila sa abot ng kanilang makakaya. Kasi compared naman to Game 1, mas mahaba naman na itong nakikita nating laban. Para nakakagawa sila dito ng counterplays against Fnatic Onyx. It just so happened na 6.2k gold lead dito yung Fnatic Onyx at parang hindi nila binibigyan din ng chance na mapaliit yung kalamangan at grabe pitikan na nangyari doon sa moment na yun. So parang mahihirapan din dito si Jom na pumasok anytime doon sa kanyang Blazing Duet at nangalahati na agad yung buhay dito ni Ryota. Wala pa T-fight, nagamit na rin yung Revitalize pero nasasaktan na rin dito mga players ng Fnatic Onyx. Oo, nagkakaroon na ng mga kinakailangang items yung mga players natin para naiwasan si Chuck Mamba! Napatalon doon si Chaknu at mapipilitan na gamitin dito yung Glorious Pathway. So marereset na naman yung teamfight natin pero may minion wave dito sa may bottom lane. Hindi na yata madedepensa ng Omega dahil masisira na ng Fnatic Onyx. Binabaran ng Fnatic Onyx pero para sa kanila ay worth it. Kasi nakuha pa rin nila yung inhibitor turret pero teka lang si King Kong! Inabutan pa siya doon! Ako po!
Huy! Sexy si Andorio ng time na yun. Okay. Parang naramdaman ko din yung crowd natin na napanganga saglit. Oo. Nung moment na yun. Kasi meron ka aggressive play na gusto gawin pero madaming players nung Fnatic Onyx pero ito na naman tayo sa Lord. Okay. Brigida, parang mahirap yata mag-contest para i-reside ng Omega dahil wala din yung ibang spell dito ni Chuck or yung flicker niya. Okay. Oy, ipipilit yata. Uy, teka lang nga kung sila. Hindi ko na alam kung mapapanganga ako, mapapatili ka sa mga nangyayari na dito sa dating laban kasi si Ryota sinalubong pero Chuck no walang tinamaan. Okay, ilalaban ba ito? Naku po, ang sakit na! Mawala na immortality dito si Chuck Mamba at si Kirk nang haharap sa kanila. Ginamit na rin yung vengeance kaya maapatras dito ang barangay. So sisimulan ngayon ng Fnatic Onyx yung Lord. Nandito rin si Super Prince sa may gilid para magbigay ng damage against Omega. Pero papasok na naman si Andorio. Ginamit na yung Shadow Kill. Konting-konti na na-hit against Kirk. Pero hindi na makakapasok pa dahil si Kiko makakakuha ng Lord at si Andorio mapatay na rin nila. Glorious pathway out! Ang sagot sa ngayon ng Smart Omega. Tumba ang kanilang jungler at ang Lord ay nasa Fnatic Onyx na. Sumakto yung oras na nabili ng ibang mga membro. Idamay mo na yung Lito Wanderer kasi nakihati rin siya sa Ogi Shadow Kill. Oo nga. Hindi na nakapalaki sa retryan dito. Oh, eto na. Lord ulit sa may top lane. So kita natin ngayon struggling talaga ang Omega, Fnatic Onyx. Talagang pasok kung pasok anytime. Sila talaga ang nagdidikta ng laban dito, laban sa barangay. At medyo aaray yung ilan sa mga players dito na Fnatic Onyx pero inaantay na lang nila yung minion wave. At yung malaking minion na nangangalang Lord si Chuck no masasaktan, may pilitan na mag-flicker out. Ginamit na dito yung Winter Crown ni Brusco. Tapos si Ryota naman ang haharap. Glorious Pathway ginamit na rin. Ginamit na rin dito yung Blazing Duet para mag-clear yung minion wave pero itutuloy-tuloy na dito ng Fnatic Onyx at nangangalahati na nga yung buhay ng Torre pero dead-defense pa rin. Kumakapit ang Smart Omega, kaso magkaka-access pa rin ang Fnatic Onyx at mukhang makukuha na nga nila ang sweep para sa sering ito. Eyes on the prize. Fnatic